Magandang gabi, welcome back ulit sa aking channel. No? Ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba yung koneksyon ng iodine at ng goiter? No? Bakit nga ba napaka-essential ng iodine sa ating thyroid? Tara, kwentuhan tayo. Paglilinaw, no, hindi po ako isang doktor o espesyalista. Kagaya niyo rin po ako na pasyente na merong problem sa thyroid. I-discuss ko po itong topic na to base sa aking experience, base sa aking mga research na na-attendan, mga forum na na-review, at bilang isang professor na rin ng Human Anatomy and Physiology. O, tara na. Okay. Alam naman natin, no, ang location ng ating thyroid, no? So, nandito po siya. Ang shape po niya para siyang butterfly, no? Parang paru-paro. Okay. Maraming nagtatanong sa atin, bakit nga ba nagkakaroon ng problema sa thyroid? Oh, well, ang pinakang common dyan ay yung hyper at yung hypothyroidism. 'Di ba? Yun yung madalas nating ma-encounter. Plus, eto pa, yung tinatawag nating goiter. Yung lumalaki, yung leeg, mapapansin nyo, nakaumbok dito, no? Mapapansin nyo, o bakit parang malaki yung leeg mo? Actually, para siyang para siyang kumbaga sa buntis kita mo na yung baby bump na nakagano, no? That is goiter. So may kinalaman ba 'yon? Well, opo, may kinalaman po siya, no? Problema rin po talaga ang goiter na malaki. Bakit? Ibig sabihin noon, pag lumalaki yung goiter po natin, no? Sabi sa akin ni endocrinologist at sabi rin sa forum ng mga na-attendan ko, ang sabi, pag ang goiter daw po natin lumalaki or ang thyroid, no, ibig sabihin po niyan, kokonti po yung ating iodine na dumadaloy sa ating bloodstream. Okay? Kasi ang iodine po, napaka-importanting mineral po niyan. Lab na lab po yan ng ating thyroid. Okay, bakit? Nasisynthesize po siya sa ating katawan at siya po ang tumutulong sa ating thyroid para makapag-produce ng mga hormones kagaya ng T3 and T4. 'Di ba? So alam naman natin kung para saan ang T3 and T4. So siya po ay responsable sa ating metabolic rate o sa metabolismo, no? Sa ating heart rate, sa growth and development, sa function, no, sa nervous system. So ganyan ang function ng T3 and T4 or sa madaling salita ng thyroid hormones. Okay. So bakit nga ba lumalaki ang ating thyroid at nagiging goiter, no? So mas malaki siya sa ordinaryong sukat. Tara. Lumalaki po ang ating thyroid at nagiging kapansin-pansin siya sa ating leg, no? Kasi pinalalaki po niya ang sarili niya, ang thyroid, no, para mas makasagap po siya ng iodine sa ating bloodstream. Ngayon, eto na. Dito kasi usually kasi yan, pag kulang tayo ng iodine sa katawan or may iodine deficiency po tayo, nagkakaroon tayo ng hypothyroidism. Ibig sabihin, no, nagkakaroon tayo ng underactive thyroid, no? Kalimitan nun, pinalalaki niya yung katawan niya ng thyroid para makasagap nga siya ng mineral na ang tawag ay iodine. Okay, ito na, dito na papasok. Ngayon, pag chinek ni doktor ang iyong TSH, mapapansin ni doktor, lampas ka sa normal range. Mataas ang iyong TSH. Again, ulitin natin, ano ba ang TSH? Ang TSH po ang thyroid stimulating hormone. Ang TSH ay nanggagaling po siya sa pituitary gland. Okay? Ang pituitary gland po ay nasa stem ng ating utak. Nagpo-produce po siya ng TSH at dumadaan po siya sa feedback loop papunta kay thyroid para mag-produce siya ng T3 and T4. Ngayon, kaya po tumataas ang TSH natin kasi nga po nararamdaman ng ating body na kulang po ang T3 and T4 natin. Kaya binobomba po ni pituitary gland ang sobrang daming TSH. Okay? Hindi naman nagpa-function ang thyroid, no, or hindi siya bumobomba ng maraming T3 and T4 because kulang po tayo sa mineral na iodine.
Sir, what if kulang din, tanggal na po ang aking thyroid? Or sa akin, sa case ko, nag-radioactive iodine ako. Ganon din po. Kaya nga po, pinaiinom ako ni doctor ng levothyroxine para pag na-detect ng body ko at na-memorize na ni pituitary gland ko na ang T3 and T4 ni Rigel ay sapat, enough na TSH na lang po ang dadaloy sa aking bloodstream. Doon nagiging normal ang isang tao. Okay? So, kung medyo nalilito, paki-comment lang po sa ating comment section ha. Sasagutin ko po yan. Okay, si iodine, bakit ibinabawal siya sa hyperthyroidism? O alam nyo na, sagot. Kasi nga po, hyperthyroidism ka, ibig sabihin, nagpuproduce ang iyong thyroid ng sandamakmak na T3 and T4. So, pinaiiwasan po ang iodine or ang paggamit ng iodized salt, pagkain ng mga pagkain matataas sa iodine, kasi nga po, nasisynthesize po niya ng ating katawan at natitrigger po niya si thyroid na magproduce ng T3, T4. O di lalo ka magpapalpitate, andyan yung nanginginig yung kamay mo, hindi ka makatulog, lumulutong ang iyong buhok, no? So, ayan yun. 'Di ba? So, bakit naman si hypothyroidism pinapakain ng diet na mataas sa iodine? Kasi nga po, may iodine deficiency and at the same time, lumalaki si thyroid, no? Talagang ano po siya, nag-harness ng iodine na dadaan sa bloodstream. So, nangangailangan siya nun. Okay, may mga tao talagang ganun, guys, no, na nagtatapon ng mineral or talagang kulang ang iodine or hindi nasisynthesize ng body. Diyan na ngayon papasok yung tinatawag nating mga autoimmune diseases, no, na naaapektuhan ang production or ang absorption ng ating iodine sa katawan. Okay? So kaya mahalagang ma-determine kung anong klase nga ba ng thyroid disease or problem meron ang isang pasyente. So ngayong hypothyroid na ako, no, mapapansin nyo, ayan na, syempre, andyan na yung kumakain ako ngayon ng iba't ibang klase ng seafoods, kagaya ng ng mga tahong, talaba, alimango, hipon. Kumakain naman ako nun, but hindi naman ganun kadami. Piece of everything pa rin naman. Hindi naman yung isang upuan ko, 10 hipon agad. Mga 3 hanggang pagpalagay natin 4, depende sa laki, no? So, ganun lang, matataas sa iodine yun. So, nakakatulong yun sa katawan ko. Although, hindi naman na gumagana yung thyroid ko, pero good source pa rin naman talaga ng energy ang iodine. At nakakatulong rin naman. Hindi lang naman iodine ang makukuha ko sa mga seafoods. Andiyan pa rin naman yung mga omega-3, no? So, kumakain naman ako noon. So, ngayon, ang medyo nililimitahan ko lang na pagkain bilang isang hypothyroid ay yung pagkain ng mga cruciferous vegetable, no? Kagaya ng mga cabbage na yan, mga lettuce, bok choy, limited yan. Kumakain pero limited. Okay? So, yung patatas, yung kamote, kumakain pero sabi ko nga sa inyo, limited po. Hindi ko naman sinasabing tinanggal ko or tanggalin nyo, no? So, limited lang. Ganun lang kasimple. Tapos, pag ikaw naman ay hyperthyroid, nasabi ko nga sa nakaraang video, no? Kung ikaw ay hyperthyroidism, iiwasan mo muna yung pagkain ng mga lamang dagat talaga, yung mga hipon nga, alimasag, kasi nga mataas po ang kanyang iodine content. Hyperthyroidism ka na, ang nangyayari pa rito, no, talaga namang natitrigger pa niya yung thyroid mo na magproduce ng sandamakmak na hormones, no? So, hindi po siya maganda. Ang pinakakain naman po sa akin noon, yung mga cruciferous vegetable, nung hyperthyroid, huwag kayo malito. Ayan, yung mga cabbage, lettuce, tapos itong mga patatas, kamote, kasi nakakatulong po siya, no, na pabagalin yung absorption ng iodine sa katawan ko. So, magkabaliktad po siya, ha? So, ganun. So, kaya madalas ang ulam ko noon, nilagang baboy, nilagang baka, minsan naman yung isda, no? Ayun, nilalagyan ko ng patatas, ng bok choy o kaya ng pechay, yan, mga ganyan. Tapos, cabbage, yung ginisang repolyo, no, ganun. So, nakakatulong yun or nakakapagpabagal ng absorption ng iodine sa katawan. Kaya, okay siya for hyperthyroidism. So, huwag kayong malilito ha, hyper and hypothyroidism.
Okay, so paano? Maraming salamat ulit sa inyong panonood at naway makontrol nyo rin kung anong mga thyroid problem meron po kayo. No? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Lagi lang po kayong magpa-check up at sundin kung ano man yung management na ginagawa sa inyo ni doctor nyo. Don't worry, kayang-kaya nyo po yan. Okay? So paano? Happy weekend ulit and maraming maraming salamat sa support. God bless everyone. Thank you.